Bismillah. Bismillah, alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. So ito yung katanungan, Ustad, patungkol sa sa buwan na ito. Ustad, ngayon na sa buwan tayo na ito yung buwan na Shawwal. Ito yung naririnig natin or nakikita natin sa mga sa Facebook. Trending ngayon. Trending ngayon. Ito yung ang pag-aasawa daw sa buwan na ito ay sunna po. Ito ay sunna ba or may dalil po sa binanggit ni Propeta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Abad, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalam. Regarding sa trends ngayon sa Facebook, social media, tungkol sa pag-aasawa sa buwan daw ng Shawwal, syempre, ang nagkakalat lang naman yan yung mga single, di ba? Tama. So, na-excite sila kaysa buwan ng Ramadan. Na-push sila sa paggawa ng ibada. Tama. So, ngayon, may mga nagpo-post at nakikita rin natin patungkol sa pag-aasawa sa buwan ng Shawwal pagkatapos ng Ramadan. Binanggit yan sa hadis ni Imam Muslim. Kung babasahin natin yung hadis na yon, binanggit yon sa Kitabun Nikah. Sabi dito na haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah, nanggaling kay Ibn Abi Shaybah, wa sabi niya dito at si Zuhair ibn Harb. Qala haddathana Waqi haddathana Sufyan an Ismail ibn Umayyah. Sabi niya an Abdullah ibn Urwa, nanggaling daw kay Abdullah ibn Urwa an Urwa, nanggaling kay Urwa wa an Aisha, at nanggaling kay Aisha. Qalat, sinabi ni Aisha, siya mismo nagbigay ng riwaya. Sabi niya, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inasawa ko ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, fi Shawwal, sa buwan ng Shawwal. Sa buwan na Shawwal. Sabi niya, wabanabi fi Shawwal. At naitayo niya ako sa buwan ng Shawwal. Ang tinutukoy na itayo dito ay kami ay nagkasama at pumasok siya sa akin bilang asawa ay sa buwan din ng Shawwal. At sabi niya, fa'ayyu nisa'i Rasulillah. Sino pa ba sabi sa mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ahza indahu minni, na kung saan mas mainam sa kanya kundi ako lang, o kaya mas malalala karapat dapat na bigyan ng halaga o bigyan ng pansin sa pag-aasawa na yun kung hindi ako, sabi ni Aisha. Sabi niya, qala wa kanat Aisha tastahibbu an tadkhula nisaaha fi Shawwal. At tadkhula nisaaha fi Shawwal, at naging istihbab, naging sunna na si Aisha ay pumapasok sa kanya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa buwan din ng Shawwal. Sa buwan din ng Shawwal. So, itong hadith tumutukoy doon na sa istihbab. When we say istihbab, ito sa pagiging sunna ng pag-aasawa sa buwan ng Shawwal. Wa mimma yustafad min al-hadith, kabilang sa maging lesson sa hadith na to, dhakara aidan Sheikh Uthaymin, na-mention din to ni Sheikh Muhammad Al-Uthaymin rahimahullah, Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, sa kanyang syarh Sahih Muslim, sa explanation ni Imam Muslim. Sabi niya, dalalatun ala anna Shawwal kana fil jahiliyah. Ang pinakadahilan daw nito, kasi yung Shawwal daw sa panahon ng jahiliya, sa panahon ng mga bago pa ang naging propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung buwan daw ng Shawwal mahallu syu'um. Ito daw ay nagkakaroon ng mga pangitain o pamahiin yung mga tao sa buwan ng Shawwal. Sa buwan ng Shawwal talaga. Ang pamahiin dito ng mga ng tao sa panahon ng jahiliya ay kapag umabot ng buwan ng Shawwal ay malas daw ito sa mga tao, lalo sa mga single. Nagkaroon sila ng itiqad, ng paniniwala na kapag buwan ng Shawwal, mahirap daw mag-asawa. O kaya kapag pumasok daw yung buwan ng Shawwal, ay wala nakakapag-asawa. Kaya dahil dito, liizalati hadhihi syubha wal itiqadul batila, para matanggal yung syubhat na to at yung maling paniniwala sa mga tao, ay dito nag-asawa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay Aisha sa buwan din ng Shawwal. Sa buwan din ng Shawwal. So ang pinakapunto dito kung bakit nagkaroon ng istihbab sa buwan ng Shawwal, biwujudil illah. Dahil meron dito ang pinakapunto para izalati syubhat, matanggal yung syubhat sa mga tao na baka sabihin may totoong pamahiin sa Islam.
Tama. Dahil sa malaking maslaha dito, sa common good sa mga Muslim, maslaha na ikinabubuti unang-una ay para matanggal yung itikad, yung maling paniniwala ng Muslim na mayroon palang pamahiin. Kaya nga, di ba, binanggit doon sa Quran din, qala innama ta'irukum ma'akum. Ang pamahiin ninyo ay kayo lang yung gumagawa niyan, kayo lang yung nag-uumpisa lang sa inyo yan. Akala niyo may katotohanan yan. At ganoon din nangyari kay Firaun nang sinabi nila nung dumating si Musa alayhi salatu wassalam, inna tatayyarna bikum. At sinabi nila na kay Musa nang galing yung mga kamalasan na to. So nagkaroon sila ng maling pamahiin dito kay Musa alayhi salatu wassalam dahil kay Musa lumaganap na yung pinsala sa Egypt, dahil kay Musa ganto'y nangyari sa Egypt. So ang pamahiin na to, tinanggal to ng reliyon ng Islam at kabilang sa pamantayan ng sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para matanggal yung syubhat na to, inasawa niya si Aisha radhiyallahu anha sa buwan mismo ng Shawwal para matanggal yung aqidatong fasida ng maling paniniwala na yun yung pamahiin. At nangyari dahil sa paggawa niya doon sa buwan ng Shawwal na yun, naging sunna rin. Naging sunna rin yung pag-aasawa sa buwan ng Shawwal. Sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binanggit ni Aisha radhiyallahu anha. So yun yung dahilan kung bakit nagkaroon na naging pamantayan ito ng bilang istihbab ng sunna sa pag-aasawa sa buwan ng Shawwal. Sa ikalawa, sa nabanggit din ng mga ulama, dahil sa ang buwan ng Ramadan, ito ay buwan na kung saan ng ibada, na kung saan pag-aayuno, buwan ng pag-iibada at pag-ayuno, na kung saan yung mga tao hindi naman ipinagbawal yung pag-asawa sa buwan ng Ramadan. Hindi naman ipinagbawal, pinapahintulot pa rin naman, ngunit sa pag-iingat sa mga tao nag-aasawa sa buwan ng Ramadan, baka naman kamuti, tawag dito, hindi mo pigilan o kaya udyukin ka ng syaitan, na kung saan bagong kasal ka, baka magkaroon ng intihak. Sa intihak, magawa mo yung mga ipinagbawal sa buwan ng Ramadan, yung paglapit mo sa asawa mo, dahil nga bagong kasal ka, baka makalapit ka. Tama? So dahil dito, after ng isang buwan na pag-ibada mo, pagpigil mo sarili mo sa araw, pinahintulot naman sa gabi, pero yung mga bagong kasal, ay sabihin natin na kung saan nandun yung pag-iingat nila, paglayo nila sa araw sa buwan Ramadan, mustahabba fi Shawwal. Dito naging hikma din na kung saan ang pag-aasawa sa Shawwal ay in-encourage din matapos ang pag-ibada nila sa buwan ng Ramadan. Allah. So, yun ay kabilang sa hikma kung bakit nagkaroon ng hadith dito na tinuro sa atin sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung pag-asawa sa buwan ng Shawwal ay tumutukoy din sa sunna na dapat natin sundin sa mga tao gusto mag-asawa sa buwan ng Ramadan. So, ayun. Mashallah, Ustad. So, ibig sabihin, ito yung sunna pala yung pag-aasawa sa buwan ng Shawwal. Yun ang binanggit. Ito ay sunna talaga dahil binanggit sa hadith at binanggit natin yung mga hikma na dapat malaman din ng mga tao. Ano yung hikma doon? Kasi meron doon maslaha sa akida, maslaha rin sa muamala, which is yung sa fiqhun nikah, sa pag-aasawa sa relihiyon ng Islam. Meron siyang dalawang maslaha na ikinabubuti. At hindi lang siya kung saan sa pamahiin na nakukonek sa Shawwal. Kung hindi, sa lahat din ng mga pamahiin, kapag hindi lang sa buwan, sa panahon, kundi sa bagay, kapag merong isang bagay na dapat alisin mo yung syubhat ng tao sa pamahiin na yon, kung pwede gawin mo ay mas mainam gawin mo para matanggalin kanyang syubhat. Tama. Hindi lang ang bawa sa bagay na iniwala minsan yung mga tao patungkol sa pamahiin na halimbawa yung kapag nakita ka ng itim na pusa ay magiging malas ka raw, wag mo na ituloy yung lakad mo. Kapag nakita mo ang bagay na yun sa isang tao, meron siyang itikad na paniniwala sa maling paniniwala sa ganung mga bagay, ay mas mainam ituloy mo yung lakad mo, ta'liman, para pagtuturo sa kanya na ipakita mo yung bagay na ay walang connection at walang kamalasan doon, kundi ang lahat ay nasa kamay ni Allahu Ta'ala. So yun kabilang sa Minhaj an-Nubuwah, Hajjun Nabawi, kabilang sa pamamaraan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para maturuan niya yung kanyang umma sa pagitan ng paggabay sa kanya tamang paniniwala at tamang gawa. So yun ay kabilang sa itinuro sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mashallah. So yun dapat ang gawin ng mga single ustad. Pag dumating yung buwan ng Shawwal, dapat mag-asawa na ustad. Dapat mag-asawa na sila para matanggalin yung paniniwala nila kung meron man silang mga maling paniniwala o pamahiin sa ganitong mga bagay. Mashallah. Cut ilang minutes. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah. Hello. Okay na. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ustad,
may mga kumakalat ngayon na ginagawa ng mga hindi Muslim. Ito yung kumakalat na sa Facebook, sa social media na yung April Fools. yung nagpa-prank sila, Ustad. Pangloloko sa mga tao. Itong binibiro nila na yung mga tao, tapos hanggang tinatawag nila na April Fools. Ito, anong ipapayo natin sa mga kapatid natin na Muslim? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, unang-una, sa pagitan ng ijma ng umma sa Quran at sa Sunnah at sa ijma na ang paggawa ng sinungaling o pagsisinungaling ay ito ipinagbawal sa Islam. Pinagbawal sa Ito Islam. ay ipinagbabawal sa Islam. At ang gawain na to ay gawain lamang ng mga munafiqun. Ng mga munafiqun na yung paggagawa ng kasinungalingan. Ito yung pagsisinungaling, Ustad. Yan ay kaya dapat hindi maaari sa isang Muslim na gumawa ng mga ganitong mga bagay at na mga ganitong mga bagay dahil isa siyang mananampalataya at ito ay haram dahil nga ang pagsinungaling ay hindi ikinabubuti. At ito ay hindi ikinabubuti. Saan mang sitwasyon, ang pagsisinungaling ay wala siyang pinipiling panahon at wala pinipiling lugar. Tama. Ito man saan buwan, sa April man yan, sa March man yan, o sa January man yan, yung pagiging haram ng isang bagay sa January, haram pa rin sa ibang panahon. Yung pagiging haram ng isang bagay sa isang lugar, haram pa rin sa ibang lugar. So yan na yun ang unang dapat malaman natin na ang pagsinungaling o pag-prank na yan ay ipinagbabawal sa Islam yan dahil ito ay baka maging masanay yung tao at yung mga kabataan, yung mga youth na kung saan meron palang kasinungalingan sa buwan na ganito. Tama. Ngayon, kapag nasanay sila, baka gagawin na nila yan sa ibang panahon o sa ibang lugar. So, Gagawin nila ma-adapt na nila at ma-justify na nila. Pag ginastify na nila, ibig sabihin, mapasok na sa pag-iisip nila at sa puso nila na ito ay pwede kasi ginagawa namin sa gantong buwan. Sa umpisa, nag-umpisa lang ay akala nila pwede hanggang sa susunod na henerasyon ang gagawin nila ang kasinungalingan magiging halal na sa kanila. Subhanallah. Kasi nag-umpisa sa ganung mga bagay na kabiruan. So yan ay pinagbabawal talaga sa Islam yung kasinungalingan at binanggit sa hadis maliban na lamang sa tatlo. Maliban na lamang sa tatlo. Unang-una kapag nasa loob ng digmaan yung Muslim ay pwede siyang ang sinungaling doon. Ikalawa, al-islah bainal mutakasimain. Yung ayusin mo yung dalawang magkaaway, pwede ka gumawa ng kasinungalingan lil maslaha. Upang magkaayos sila. Ikatlo, yung sa lalaki, pwede siya magsinungaling sa kanyang asawang babae, liirda. Upang magrida sa kanya, masatisfy sa kanyang babae at magkaayos sila. Pero kung titignan natin dito sa tatlong binanggit na to, ay meron siyang maslahan na malaki. Kaya ipinahintulot dito ng Islam. Pero sa lahat ng sitwasyon, ang kasinungalingan ay haram kasi hindi siya makapagbigay ng maslaha, ng ikinabubuti sa lahat ng sitwasyon. At ito rin ay pinagbawalan sa Islam sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sa hadis ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iyyakumul kadhib. Fa innal kadhab yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar. Ay lumayo kayo sa paggawa ng kasinungalingan dahil ang kasinungalingan yahdi ila al-fujur ay magdadala sa inyo sa kasamaan at kasalanan at pinsala. At innal fujur yahdi ila an-nar at ang mga bagay na ito ay magdadala sa inyo sa impyerno. Magdadala sa inyo sa impyerno. Yan ay ipinagbawal sa relihiyon ng Islam para hindi masanay ang mga tao sa paggawa ng kasinungalingan sa ang panahon, saang lugar at kahit kanino paman. At kahit kanin pa man. At ipinagbabawal din sa ating mga Muslim. Ikalawa, ipinagbabawal din sa ating mga Muslim na sumunod tayo sa mga gawain ng mga kuffar. Ipinagbabawal din sa atin na sumunod tayo sa mga kagawain na mga akhlak, na mga ugali ng mga kuffar. Dahil ang gawain na ito ay gawain ng mga kuffar. Ang ginagawa nila ito sa kanilang mga sa kanilang mga sarili nang wala silang basihan. Kung hindi nagpa-prank lang sila, kung ano yung gusto nila, kung ano yung haram sa kanila, hinahalal nila, kung ano yung halal sa kanila, hinaharam nila. At hindi maaari sa isang Muslim, hindi maaari sa isang Muslim magayahin yung mga ganitong mga kaugalian. Kaya nga nagbigay ng babala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, "Natattabi'an na sunan naman kana qablikum." Susunod kayo sa yapak ng mga taong nauna sa inyo. Sabi ng mga sahabat, "Sino ya Rasulullah?" Sabi nila, ay mga Kristiyano ba o mga Hudyo? Sabi ng Rasulullah, "Faman, sino pa ba?" Di ba? So hindi lang ibig sabihin susunod ka sa kanilang paniniwala. Kung hindi minsan nag-uumpisa sa kaugalian. Sinusunod ng mga tao ang kaugalian tas akala nila mababaw na bagay lang. Ngayon, dahil nag-umpisa sa kaugalian, susunod na henerasyon ang susunod na nila ang kanilang mga gawain. Pagkatapos susunod ang gawain, susunod sa kanilang mga salita hanggang susunod sa kanilang mga gawa. Kaya sa umpisa pa lang dapat pinipigilan na yung mga bagay na yan upang hindi siya maging
malala na sitwasyon sa kamusliman. Kasi yan yung mga gawain na ginagawa ng mga kuffar at dapat pigilan yung mga ganito mga bagay. Kaya ito ay pinagbabawal sa relihiyon ng Islam, yung mga ganito mga pamamaraan at mga ganito mga gawain, yung mga pag-prank na yan, sabihin na i-propose na yan, ganito yung ginawa, kasi ganyan mga gawa, ay mas mainam iwasan yan at hindi maaari yan dahil ang kasinungalingan sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon ay hinaram sa Islam yan, maliban sa mga binanggit sa hadis na binanggit natin kanina, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. So malinaw Ustad. So alhamdulillah.